upang ating awitin ang panalangin itinuro ng ating Panginoon. Sa may mga kakayahan lumuhod, luluhod po tayo bilang tanda ng paggalang sa banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Conching. Sumainyo ang kapayapaan, kay buti ng Ama, tunay na kay dakila niya, wagas at tapat ang pag-ibig niya. Patuloy na walang maliw siyang naghahayag ng marapat, patuloy niyang pinababatid ang dapat sa pamamagitan ng kanyang kadakilaan at kabutihan, walang maliw niyang kinukupkop kinakalingang sinuman. Kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Mula sa Genesis, si Abraham ay 100 taon nang ipanganak si Isaac. Sinabi ni Sarah, "Nakakatawa naman ang ginawang ito sa akin ng Diyos, at sino mang makarinig nito'y pihong matatawa rin." At sinabi pa niya, "Sa edad na iyon ni Abraham, sinong makapagsasabi sa kanyang ako'y mag-aalaga pa ng bata? Gayunman, nagkaanak pa rin kami kahit siya'y matanda na." Lumaki ang bata at nang ito'y awatin, naghanda ng malaki si Abraham. Minsan si Ismael na anak ni Agar ay nakikipaglaro kay Isaac. Nang makita ito ni Sarah, sinabi kay Abraham, "Palayasin mong mag-inang iyan. Ang anak ng ating alipin ay huwag mong pamamanahan. Si Isaac ang dapat magmana ng lahat." Labis itong ikinalungkot ni Abraham, sapagkat
anak din niya si Ismael. Ngunit sinabi ng Diyos kay Abraham, huwag kang mabahala tungkol sa mag-ina. Sundin mo na ang gusto ni Sarah. Sapagkat kay Isaac magmumula ang lahing sinabi ko sa iyo, magkakaanak din ng marami ang anak mong iyan kay Agar, at sila'y magiging bansa, isang bansa. Yamang anak mo rin si Ismael. Kinaumagahan, ang mag-inay ipinaghanda ni Abraham ng baong pagkain at inumin bago sila pinaalis. Isinama ni Agar ang kanyang anak at nagpagala-gala sila sa ilang na Berseba. Nang maubos ang dalang tubig, iniwan niya ang kanyang anak upang may marinig lamang kayo. Maluwat ng kaganapay, binabaybay pa rin ito. Sinasambit na mainam, mabuti kong nilalahad upang ang patutuo sa inyong banal na aklat, ang di pa nakabasa at di nakarinig, marinig niyong ganap. Noon pa man at kailanmay, hindi nawawalay ang Ama. Sa mula't mulapat, salita niya'y tumutupad at nagaganap. Ngunit kailan nga ba at sino ang sa kanya'y tuwirang kikilala? Yaw na ngang mga anak niyang tuwirang dumarama. Sa laksang bilang ng tao, ilan nga bang nakatalang ginamit niya? Na sa pamamagitan ng aklat na binabaybay ng tao sa panahon niyo, siyang pinag-aaral at pinagninilayan. Ngunit ilan nga kaya ang natuto at lubos ang pagkilala at nalubos ang pagdama? Natuwirang kinilalang ang Ama at sinunod ay siya. Ilan naman kaya ang natutunan nila ang gayon at ganito, ngunit sarili pa rin nilang sinusunod bilang tao. Kay papalad ninyong mga totoo at tapat sa Kanya. Nang wika niya'y pinagninilay at tinutupad ninyong ganap. Sa aral niyang mainam, sa salita niyang kay buti, magliliwanag diwa niyo kay sipay mababago. Sa kung anong di niyo makita, nagagawa niya ito. Napaliwanag at nayulat noon pa may ugali ng may sakim at makasama. Kasamaan at kasakimay nananahan sa katauhan. Kaya naman itong amang matwid kung sila'y masdan, upang di na mapalalo pa ang sama ng loob ni Abraham na kinakalingat lingkod niya. Tinukoy niya na lamang at tinuran, pabayaan na at ibigay na sa anak niyang Isaac ang nasa't layo nitong si Sarah. Sapagkat wika nga niya ay may laan siya sa lahat, kaya't anak ka man sa luwas at anak ka man sa loob na tinatawag sa panahon ng mga tao. Pagmamahal niya'y nariyan, paglingap niya'y naroroon, kaya't kung kikilala lamang, sinong mga anak niyang masisiphayot malulumbay. Sino ang mga anak niyang gugupuin at mawawala ng kabuhayan? Yamang siyang ay matwid, kanino man, at nagmamahal sa lahat. Ngunit sadyang ang iba ang kanyang tinutupad ginaganap. Sa mga anak niyang hindi nila nakikita kung paano siya ay naglilingkod na matapat. Tuwiran lamang aatasan niya at susundin naman nila, kaya't napapakilala, hiwaga niya at katapatan. Sa bawat anak niyang sa kanya'y nakadama, at sisunod at nasunod, atas niyang mainam. Halik kayo mga anak na minamahal ko, ganang kuntsing na pagkatao'y di may tuturan nito. Ganang bahaging di nyo nakita, nakabahagi ako sa inyo.
Ganang hindi nyo nga batid kung ano ang nararapat. Kaya naman sa aking pag-uulat, ang may pandinig ay nakarinig. Maliwanag ang katotohanan, may takda ang lahat, may nakalaan ang Ama sa lahat ng kanyang mga anak. Anak ka man sa pagkakamali at pagkakasala, anak ka man sa matwid na gawa at mabuti, sapagkat yamang tao'y anak nga niya, nagkasalam at nagkamali, paglingap niya ay nariyan pa rin, kalinga niya ay di napaparang. Kaya nga't matwid ang wika niya, lumapit kayo sa akin kayong mga napapagal, at nabibigatan sa inyong mga pasanin sa buhay. Tuwiran kong kayo'y pagpapahingahin, sapagkat sa akin ang buhay, sa akin ang lakas, sa akin nakasalalay ang buhay ni numan. Matwid ang salita, buhay ang salita. Sa mga tatanggap, makikilalang ganap, yung amang nagluwal, nagturan sa lahat. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Alalaumbaga, suriin ninyo ang tinuran. Pag nilayan nyo kung maabot ng diwa nyo, mapagtatanto nyong di nga mula sa tao, kaya't kung paano naramdaman nyo at dinadamang patuloy ay Ama, mapapatotohanang kalinga niya ay sa inyo. Ang may pandinig, muli nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Sundin mo ang paalala, pakinggan mo aral ng Ama, at makikita mo kung paano sa buhay mo'y gumanap siya. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kay buti ng Ama, kay dakila niya, wagas at tapat ang pagmamahal niya. Dakila at walang kapantay, noon, ngayon at kailanman. Halina kayo mga minamahal, magnilay at magbulay, magtanto na tuwiran. Diyos Ama ay pakinggan, salita niya ay buhay na buhay, pangaral niya'y tunay na tapat. Kanino mang kanyang anak, pinatutupad niya't pinagaganap. Sa kanilang pagkikipagtotoo, mapapatotohanan ng Diyos ay hiwaga. Ang gawa dito sa lupa, kaya't magnilay at magbulay pawa. Kaya't halina, halina kayo, ang may pandinig ay nakarinig na nga. Ang may pandamay nakadama nga, ang may matay nagliwanag na nga. Pagkat ang Ama ay buhay at saya, ang dulot niya sa mga anak niya. Niloloob man akong magkaminsan, pahirapan sa mga dinadala, upang maghari ay manguna pa rin siya, sa mga tapat na tatawag sa Kanya. Aasahan tuwina ay siya pa rin sa tuwina, buhay alalahanin mula sa Kanya. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Pinapahiwatig sa aklat na ito sa kasaysayan ni Abraham nang akala nitong si Sarah ay di na siya magkakaanak. Siya mismo ang nag-udyok kay Abraham na sipingan niya ang kanyang alipin. At niloob naman itong ama na magkaanak pagdaka, itong si Agar. Kaya't itong si Ismael ang naging kanyang supling, anak sa labas na tinatawag. Subalit nga nang dahil nang ito'y maging anak na,
nagkaanak rin naman pala at magkakaanak din pala. Wika ng tao na may pala-pala, sapagkat hindi nga matwid ang paniniwala nila. Kaya naman, nang ito'y maisilang na ang pangakong pinangako nga sa Ama, nagmula ang salita niya, tunay ngang matwid na naganap sa kanila. Kaya't pumasok na ang inggit at selos kay Sarah. Niayaw niya nang pabahaginan ang anak nitong si Abraham sa kanyang alipin at pinalalayo pa sa kanila. Ngunit matwid ang ama, butihin siya. Anak man sa pagkakamali na niloob niyang magkamali upang maipakita't mapakita't maisalarawan ang pag-ibig niya. Nagkasala ka ba sa kanya? Nagkamali ka ba sa kanya? Nandyan siya, handang ika'y damayan pa rin niya. Nandyan siya, handa pa rin kupkupin niya. Handa pa rin siyang magpatawad. Kaya't halina, nakahanda ang ama. Huwag mo siyang susubukan, kundi siya'y lapitan. Ano man ang kamalian, isukong tuwiran. Ibibigay niyang matwid na kanyang habag at awa, ang kalingang walang maliw noon ngayon at kailanman. Wala ka bang kamalian? Wala ka bang kasalanan? Huwag kang magmatwid. Tandaan lamang, walang banal. Kaya't sa isip kung magkamisay nagkakasala na ang tao, sa salita pa kaya, sa ginawa pa kaya, nagkaragdagdagdag na ang mga kasalanan. Kaya't matwid mo pa ring isukot iyalay sa Ama ang tunay na buhay mo at pagkakaalam niya na ikay anak niyang mahal na mahal niya. Kalinga niya'y kakamtin mo, pagmamahal niya'y madarama mo. Halina, mga inibig niyang tapat at totoo. Walang nagkasalang di patatawarin, walang nagkamaling di maitatama, walang matwid na hindi palalayain, at walang masama na di magbabago, pawa. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Dahil kay Abraham, nang dahil kay Abraham, matwid na tinamasa ang pangako ng Ama. Kayo baga ay mga lingkod na maraming dinaranas. Ngunit sa inyong mga pinagdaraanan, hindi kayo natigatig man lamang, bagamat may luha kung magkamisan, at para kayong ginugupo ng kapwa nila lang, ngunit matatag nyo't matibay na pinanghawakan, ang di kayo pababayaan. Tandaan ninyo, kalinga ng Ama, daratal sa inyo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Niloloob man ng Ama na magdanas kayo sa iba't iba, hindi para gupuin kundi para patatagin, hindi para ilugmok kundi para patapangin, hindi para kayo'y parusahan, kundi para kayo'y palayain. Kaya't matwid niyong hanapin, siya'y masusumpungan. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alalaumbaga, sumainyo ang kapayapaan. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Kaya nga, matwid ang pangako ng Ama, totoo ang paghahari niya, kaya't ituloy ang pagbasa. Kinaumagahan ng mag-inay ipinaghanda ni Abraham ng baong pagkain at inumin bago sila pinaalis, at nagpagalagala siya sa ilang ng Berseba. Nang naubos ang dalang tubig, iniwan niyang kanyang anak sa lilim ng punong kahoy at naupo nang may 100 metro mula sa kinaroroonan ng bata. Wika niya sa sarili, di ko matitiis na makitang mamatay ang aking anak. Samantalang nakaupo siyang nag-isip, umiiyak naman si Ismael. Ito'y narinig ng Diyos at nagsalita mula sa langit. Ang anghel ng Diyos, Agar, anong bumabagabag sa iyo?
Huwag kang matakot. Naririnig ng Diyos ang iyak ng iyong anak. Lapitan mo siya at patahanin. Gagawin kong isang dakilang bansa ang kanyang lipi. Pinagliwanag ng Diyos ang kanyang paningin at nakita niya ang isang balon. Pinuno niya ng tubig ang dalang sisidlan at pinainom ang bata. Hindi pinabayaan ng Diyos si Ismael. Siya'y lumaki sa ilang ng paran at naging mahusay na mangangaso. Ikinuha siya ng kanyang ina ng mapapangasawa sa lupain ng Ehipto. Maliwanag ang katotohanan, ang amay may pandinig, may pananaw at panukat. Kaya naman, sa habag niya't awa, anong di niya gagawin sa kanyang mga anak na minamahal pawa? Anak ka ba niya? Tapat ka bang tumatawag sa kanya? Totoo ka bang nananalig sa gagawin niya? Totoo ka ba sa mga salita niya? Pinaniniwalaan mo ba ang hiwaga niya? Hintayin mo, hindi lilipas na mamamatay ka. Makikita mo ang mga pangako niya. Sapagkat pinatatatag ang mga anak niya sa mga paniniwala at pagtitiwala kung ang puso nila'y siya, kung ang isip nila'y sa kanya, mapangungunahan niya at mapatitibay nila ang isip at damdamin sa pamamagitan ng Espiritu niya. Kaya naman, ang mga